Nako, eto na mga sangkay, may balita po tayo tungkol kay Vice President Sara Duterte. So, nahuli po ang ating Vice Presidente na nagsisinungaling mga sangkay. Pag-usapan natin yan, guys. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.55 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito. Nagkakalabasa na po ng resibo. Ito na nga po, mga sangkay, Vice President Sara Duterte. Natagpo ang nagsisinungaling. Ito na nga ba yung sinasabi natin, mga sangkay? Diba? Ang banat niya kasi nung una, ito, sabi niya, pumunta daw siya kay PBBM alas 10 ng umaga. Amoy alak daw si PBBM nung morning na yun. Doon daw niya nakumpirma yung desisyon niya na mag-resign. Ngayon, mga sanggay, sabi ko nga duda ako dito eh. Kasi nga unang-una, si PBBM ay iisa na lang ang kidney. Bawal po siyang magbisyo, bawal po siyang mag-alak. Bawal po siyang lumaklak ng mga high grade na mga alak. Eh, sabi niya, whiskey daw yun. Ngayon, mga sanggay, eto na ang nangyari. Nabisto! Basahin natin, muling nasangkot sa issue ng pagsisinungaling si Vice President Sara Duterte. Matapos niyang sabihin na naamoy umano niyang may amoy alak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pumunta siya sa Malacanang alas 10 ng umaga. Ayon kay Duterte, ito raw ang nagpatibay ng kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete. Okay na sana eh. Okay na sana yung kwento, mga sangki. Kaso nga lang naabisto kasi syempre may mga record yan eh. Di ba? May mga record yan kung kailang pumunta. Pwede natin mabalikan yun. Ngayon, eto nga po ang ginawa ng netizens. Binalikan ang totoong kwento. Ano nga ba na talaga ang nangyari? Ngayon, eto na mga sangkay. Gayon man, taliwas ito sa opisyal na natala ng Malacanang. Batay sa records ha, at log-in, or record ito sa log. Ngayon, mga sangkay, siyempre, hindi tayo magkikwento dito nang hindi po ito base sa record. Okay? Kinumpirma ni dating PCO, Secretary Cheloy Garafil, na dumating si Duterte sa palasyo noong alas 2 ng hapon, Miyerkules, June 19, 2024, upang formal na maghain ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education Cabinet Member at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Anong oras ulit yon ang sinasabi? Alas 2 ng hapon. So malinaw, mga sangkay, na mukhang hindi mo talagang nagsinungaling dito si VP Sara. Ano ang masasabi ngayon ng ating Vice Presidente? Ngayon na, bisto siya. Ipinakita ng dokumentadong oras na hindi tumutugma ang sinabi ni Duterte, bagay na nagdudulot ng malinaw na kontradiksyon sa kanyang pahayag laban sa Pangulo. Malinaw na malinaw kasi yan, mga sangkay. Ba't kasi kailangan magsinungaling? Pwede ka naman magkwento na, di ba, pwede mong siraan si PBBM nang hindi ka na gumagamit ng oras, gumagamit ng kung ano pang kwento na kagaya niya na alam nating mahuhuli ka. Lalong-lalo na sa date, sa oras na binitawan niya. Diyos mio, marimar, ang dali pong ikumpirman yan eh. Samantala, mariing pinabuluanan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang haba, no? Ang akusasyon ni Vice Presidente. Ngayon,
Ito ang nangyari. Basahin natin, ha? June 19, 2024. Ayan, ha? May record. According to former PCO Secretary Cheloy Garafil, Duterte went to Malacanang at 2:21 p.m. Wednesday, June 19, 2024, to tender her resignation as a member of the Cabinet Secretary of DepEd and Vice Chairperson of NTF-ELCAC. So dito pa lang mga sangkay, malinaw na kung sino ang nagsisinungaling. Hindi po ba? Ayun na, bibisto. Sabi nga po nang nagkomento dito, may naniniwala pa ba sa kanya? Halos pag may ganap, meron talaga siyang pasabog kontra sa Pangulo. The more you hate, the more you love. Sabi dito, kawawa ang Pilipinas pag ganito ang mindset. Wala na mga sangkay, lutang na po talaga yung ating Vice Presidente. Malabo na po talaga yan. Ang gamot niyan, ano ba ang gamot? Impeachment. Ang gamot siguro niyan, impeachment complaint na matuloy na po yung impeachment trial. Kung ano-ano na lang pinapakalat, basta nga naman malaki ang inggit, puro paninira ang gagawin. Madami nga pera ang Duterte pero di naman sila masaya sa buhay nila. Ayan na, mga sangkay. Malungkot talaga ang buhay. A liar will always be a liar. VP Sara Duterte all in her head is envy, greed, of power, and money. Malapit na ang karma ni Inday, Sara Kurap, after the trial of his father. Next in line to be arrested by ICC. Grabe, no? Wala na ang kahihiyan. Lahat talaga gagawin para maupo sa Malacanang Palace. Sorry po, Inday, bistado na mga baraha mo. Nagagawa ng may masamang pag-uugali. Yan na, mga sangkay. Nababatikos tuloy siya ngayon. Paano kasi? Dapat hindi na siya gumagamit ng kung ano-anong kwento na, alam nyo ha, kung isa kang lawyer, ang lawyer kasi, ano yan, systematic yan, trumabaho, mga sangkay. Bago po siya magsalita. Maliban kay Harry Roque, ha, si Roque, mayroon ng ano yun, problema sa, may tililing na eh. Pero itong iba, no, like VP Sara, dapat nag-iisip sila. Yung talagang bago magsalita, pinag-iisipan muna ang sasabihin. Di ba nga po, alam nyo, sa kasaysayan ng ating mundo, maraming nangyayari. Maraming maling pangyayari sa ating mundo dahil lamang po sa isang salita. Okay? Dahil lamang po sa isang salita na hindi po nag-ingat. Oh. Ay, nako, Inday, anong nangyari sa Inday? Anong nangyari na Inday, sabi dito? Please consult to a professional o magpakonsulta daw sa professional specialist. Di ba alam ni Baliw na magnanakaw na si PBBM si Andaw? Dati, paano iinom ng whiskey kung wala siyang kain? Buwang talaga, baliw na yan. Di ba alam daw ni Baliw na magnanakaw na si PBBM si ano daw, nag-breakfast water lang, sabi niya. Dati, paano iinom ng whiskey kung wala siya kain? Hindi nga po yun sa may kidney, ano yan. Isa na lang eh. Ang kidney, bawal po siyang mag-ano dyan, bawal po siyang mag-alak-alak, lalong-lalo na po itong, siguro wine, yung mga matatamis na wine. Pero itong sinasabing whiskey, yung paggamit ng pulburon, yan ang mga numero unong bawal kasi masisira yung ano mo niyan. Mabiri, tandaan nyo, yung isa niyang kidney, dinonate na po kay Ferdinand E. Marcos noon. So, bawal na po siya talaga gumawa pa ng mga delikado kasi masisira yung katawan niya. Kaya nga, tingnan nyo yung pangangatawan niya, mga sangkay. Ha? Tingnan nyo yung pangangatawan niya. Fit na fit. Di ba? Maayos yung pangangatawan ni PBBM. Maskulado. Yung tindig niya talagang straight na straight kapag maglakad. Kasi nga, kailangan niya maging healthy living. Kailangan maging yung katawan niya healthy lagi. Sabi dito, tanga na lang ang maniniwala sa taong ito. Pero may naniniwala, diba? May naniniwala dyan. Huwag kayo. Kala nyo, ha? Kapwa niya.
Well, ano po yung opinion, mga sangkay? Nakahuli si VP Sarang nagsisinungaling. Ngayon mo may date, may oras. Diyos me, Maribar. Comment down below ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.